Another day, another adventure. Kung napanood nyo ang last episode, alam nyo, nakakagaling ko lang sa epic glass walk ng Monte Maria Shrine. Solid yung view, pero grabe, lutong-luto ako sa init. Kaya syempre, kailangan natin maghanap ng lugar para magpalamig. Alright mga ventures, tapos na tayo dito sa Monte Maria Shrine. Nasa Batangas na rin naman na tayo. So kailangan natin maghanap ng pwede natin paliguan. Time check, 10:30. Tampisaw lang sa dagat, 1:50. Tingnan natin kung totoo to. Sumakay ako sa aking 450 MT at muling binaybay ang mga coastal roads ng Batangas. Exit. Grabe yung view dito mga ka-ventures. Sana mapuntahan nyo din. Isa nating nakasabay sa parking, tatanong kung kamusta daw tong big bike natin. Medyo madali naman siyang i-handle eh. Tsaka magaan siya for 400 plus cc bike. At mga ka-ventures, ito talaga yung klase ng ride na dahilan kung bakit tayo nagmumotor. Grabe, tingnan nyo naman. Sarap magmotor oh. Woohoo! Diba, napakaangas. Yung hangin, yung tanawin ng dagat sa gilid ng kalsada, at yung freedom ng open road. Ibang klase. Solid. Habang naghahanap ako ng perfect spot para mag-relax, may nadiskubre ako isang nakatagong paraiso, isang beach resort na may cliffside pool, crystal clear waters, magandang pagkain, at day tour na nakahalagang 200 pesos. Oo, tama ang narinig mo, 200 piso. So ito yung barangay dito mga ka-ventures, Pagkilatan, Playa Montana. Mukhang hindi 150 to ah. Tingnan nyo naman, ganda. Holy macaroni, tingnan nyo naman yan mga ka-ventures. Ang solid. Tapos mga kurba, tapos ang tanawin mo dagat, napaganda. Pero sulit nga ba talaga? Ano bang makukuha natin sa 200 pesos? Tara mga ka-ventures, samahan niyo ako at alamin natin. Let's go! Entrance fee na lang po for 200. Panood natin, 150, 200 na to. Okay na yun. Welcome sa Playa Montana Beach Resort. Pagpasok pa lang, sasalubungin agad kayo ng fresh ocean breeze at relaxing tropical vibe. May cute pa silang heart setup dito. Perfect para sa mga gustong kumuha ng aesthetic photos. Pero ang totoong highlight, tingnan nyo naman itong view. May infinity style pool setup sila na halos nakadikit na sa dagat. Napakalinaw ng tubig at sobrang relaxing tingnan. At meron pa silang walkway na didiretso palabas ng dagat. Kung gusto nyo naman mag-overnight, meron din silang mga rooms na may ocean view balconies. At sa baba naman ay ang kanilang open air dining area. Speaking of dining, mukhang gutom na ako sa pagkatapos ng ride natin. Tara, tikman natin ang pagkain. Okay mga ventures, so ito in order natin. Carbonara, tapos mag-coke tayo. Woo! Summer pa naman eh. So mamaya-maya na yung diet. 300 pesos yung carbonara nila. Tikman natin. Unang kagat, creamy. Legit yung lasa mga ka-ventures. Okay pala dito, 200 pesos lang isang ganito. May access ka na sa dagat. Yung falls, alat din yun. So yung pool dito, alat yan. Solid yung timpla nito. Hindi tinipid yung ingredients at hindi rin tinipid ang serving. Dami. Busog na naman ang tropa. Napakaganda, kailangan mapuntahan nyo to. Sa video na ito guys, tuturo ko sa inyo magkano yung mga day tour nila. So dito, may kids pool doon. Ito naman 4 feet to. May lilim, tapos kita mo yung dagat. Meron din sila dito viaduct oh. Ganyan guys oh, ganda. Para kung pa-drone dyan. May walkway sila na umaabot diretso sa crystal clear waters ng Batangas. Perfect pang muni-muni habang nakaharap sa dagat. At kung gusto nyo naman ng kakaibang spot, may mini waterfall feature pa sila sa gilid. Wala sana akong balak maligo pero hindi ko matiis eh. Parang ang ganda oh. Astig, di ba? So if you're interested for this type of content, please hit the subscribe button, hit the notification bell to be updated for adventures like this. Sobrang refreshing ito mga ka-ventures. Pagkatapos ng tirik na araw habang nag-ride, ito talaga yung klase ng reward na hinahanap mo. Malinaw na tubig, malamig na hangin. Kung mahilig kayo sa ocean views, kailangan yung lakarin itong pier nila. Mula rito, kitang-kita ang magandang tanawin ng mga isla sa paligid. Perfect spot para mag-relax. Kaya pala dumaan dito mga ka-ventures. At kung gusto nyo naman lumangoy sa dagat, may direct sea access din sila. May stone steps pababa ng tubig. Konting ingat lang dahil medyo madulas, pero sobrang inviting ng dagat. At tingnan nyo itong drone shot. Mga ka-ventures, kita pa rin dito sa background ang Monte Maria Shrine. Ganun lang siya kalapit. Kaya kung magbabatangas ride kayo,
Perfect talaga silang pagsamahin sa isang itinerary. Habang nakatambay ako rito at pinapanood ko ang mga bangkang dumadaan, na-realize ko na ito yung isa sa mga dahilan kung bakit tayo bumabiyahe. Yung simple, pagkakataong huminto sandali at mag-enjoy ang view. Para sa 1,000, pwede ka na mag-rent ng shaded cottage sa tabi ng cliff. Perfect para sa pamilya o barkada na gustong mag-day tour. Sulit nga ba ang Playa Montana? Okay mga Avengers, tapos na nga yung ating day tour dito sa Playa Montana Beach Resort. Grabe, napakaganda dito guys. Falls, papunta doon sa pool, pero salt water siya, di ba? Napaka-astig. Dito ko lang siya nakakita. Tapos ang linaw talaga ng tubig ng dagat ng Batangas. Hindi ko alam kung bakit, pero napakaganda talaga ng mga beach dito sa Batangas. Hopefully mapuntahan nyo din guys. Pag 150 kasi yung nakita natin, magre-rent kayo ng 1,000 worth ng table. So mga adventures, sa mga umabot sa video na to, maraming salamat sa mga sumusuporta, sa mga nanonood, magla-like ng ating mga videos, and hopefully na may natutunan kayo sa ating video guys. Sana mapuntahan nyo rin tong resort na to kasi isa to sa mga maganda, low-key lang na resort dito sa may Batangas, and maganda rin, makabisita na rin kayo sa may Monte Maria Shrine guys. Napakalapit lang nito doon. From here to Antipolo, nasa 3 hours. Paalam, Monte Maria! Salamat! Gabayan niyo po kami sa aming biyahe lagi. Pero bago ako tuluyang umalis, kailangan ko munang kunan ng isang huling drone shot ang Monte Maria Shrine. Grabe mga ka-ventures, mula sa himpapawid, mas lalo mong ma-appreciate kung gaano kalaki at kaganda. Napaka-peaceful ng buong paligid at talagang isa ito sa mga landmark na dapat mong mapuntahan kapag nag-ride ka Laki no? sa Batangas. Kahit nasa kalsada ka pa lang, mapapawaw ka na agad. Pero hindi pa dito magtatapos ang adventure. Time to twist the throttle. May isa pa akong gustong tikman bago umuwi. Mga ka-ventures, naalala nyo ba yung sinabi ko nung umpisa ng biyahe? Saan po yun? Bukas na yun ka? Hindi ako pwedeng umalis ng Batangas na hindi tinitikman ang isa sa mga pinakasikat na pagkain dito. Kaya ito na, dumiretso ako sa Quato's Lomi House. At syempre, umorder ako ng bestseller nila. Tingnan nyo naman ito. Punong-puno ng toppings. May chicharon, may itlog, may meatballs, at kung ano pang rekado. Itsura pa lang, alam mo seryoso sila sa Lomi nila. Pero syempre, kailangan muna natin haluin. Ganito ang tamang pagkain ng Batangas Lomi. Haluin para pumasok ang lasa ng sabaw sa makapal na noodles. Grabe, sa bigat pala ng kutsara, alam mong hindi tinipid. Partneran natin ng malamig na Coke at bago sumabak sa Lomi, tikman muna natin itong malutong na chicharon. Perfect pampagana. Moment of truth. Solid. Yung sabaw malasa, yung noodles, sakto yung texture, at yung toppings, sobrang generous. Ito yung klase ng pagkain na gusto mong kainin pagkatapos ng buong araw na pagra-ride. Authentic, masarap, at nakakabusog. 10 out of 10 to para sa akin mga ka-ventures. At dyan magtatapos ang adventure natin ngayong araw. Mula sa epic views ng Monte Maria hanggang sa nakatagong paraiso ng Playa Montana. Isa na naman itong ride na nagpapatunay na hindi mo kailangan gumastos ng malaki para makaranas ng malaking adventure. Ako nga pala si Cian Ventures. Kaya kung nag-enjoy ka sa video na ito, huwag mong kalimutan mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. At para sa susunod nating biyahe, kita-kits ulit mga ka-ventures. Ride safe always. Okay, so maraming salamat mga ka-ventures. See you sa next episode.